Our worship is not complete, sabi nga, without giving. So now, may I call our sister in Christ, ang ating Ate Johanny. Nandiyan po siya. Ate Johanny, sa inyo po ang mikropono. Praise God, sabay po, Ate Johanny. Amen. Maraming salamat po, Kuya Sandy. At maraming salamat din sa buhay ni Pastora Cha sa pagka-clarify at lalo nating natutunan kung sino ba ang banal na Espiritu sa buhay natin. At isa nga din sa ginagawa ng banal na Espiritu sa buhay natin ay yung mag-convict sa atin, kagaya na sinabi ni Pastora Cha. So ngayon, isa sa mga conviction ng banal na Espiritu sa atin ay yung pagbibigay natin ng tithes and offering sa Panginoon. So, Kuya Jai, pwedeng pa ng title natin? Ayan, pabasa nga po. Pwede pong pabasa sabay-sabaw. 1, 2, go. Preparing our hearts, tithes and offering. Okay, so prepare na ba ang hearts natin? Ilang days na lang po bago magpasko? 26 days, to be exact. Kasi 29 na ngayon, so may isang araw pa ng November and then 25 days, so 26 days na lang. Naku! So, bawat isa, lalo-lalo na sa Pilipinas, nagpe-prepare na sila ng mga regalo nila, no? Tapos kung may yung mga ninong, mga ninang, ayan, nagpe-prepare na rin ng mga ibibigay nila sa mga inaanak nila, yung mga pastor natin, ibibless natin. So, ngayon naman po, tayo, prepare din po ba ang hearts natin sa pagbibigay natin ng tithes and offering natin sa Panginoon? So, bibigyan lang ulit natin ng background to ba kung may mga bago ba tayong mga attendees, no? So, lagi naman nating binabasa tong Bible verse na ito. So, sa Old Testament, yung tithing, ito po yung pagbibigay natin ng ikapo, no, of our income or produce, kung ano man yung kabuhayan mo. Ito ay commanded under the Mosaic Law. So it was used to support the Levites. Sino yung mga Levites natin? Yung mga priests. Or care for the needy, yung mga nangangailangan. And sustain the temple worship. So sa atin ngayon, yan yung church natin. So sabi sa Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So nakita po natin mababasa natin kung nabasa niyo na yung buong libro ng Biblia. Ito lamang po ang Malakay 3 verse 10, nagsabi ang Panginoon na i-test mo si Lord. Walang ibang Bible verse na nagsasabi na i-test mo ako. Dito lang sa pagbibigay mo ng ikapo sa Panginoon. Actually, sabi nga po ng mga kapatiran natin, diyan pagtuturo sila, na ang ikapo po ay para talaga sa Panginoon yan, hindi yan sa atin. So, ang example po niyan ay yung sa buhay ni Abraham, no? So, even before the Mosaic Law, si Abraham, nagbigay na siya ng tithe niya kay Melchizedek. No? Si Melchizedek, siya yung parang naging physical being ng God the Father. So, it is an act of worship. So, sa Genesis 14 verse 20, Abraham gave a tenth of everything to Melchizedek. So, regarding naman po sa pagbibigay ng offerings were voluntary and given out of gratitude, pagpapasalamat, pagmamahal, at paghingi ng tawad. Unlike tithes, offering were not fixed at 10%, but reflected the giver's heart. Yan. So, sa Deuteronomy 16 verse 17, sabi dito, each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. So, sino po ba yung blessed na blessed dyan? Tanungin mo nga yung katabi mo, blessed ka ba? Amen. Anong sagot? Amen. So, sabi po sa Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. So, hindi some of your crops, but all of your crops. Kung ano man yung kinabubuhayan mo, you need to honor the Lord with your wealth. So, ngayon naman po, we're done with the Old Testament.
in the New Testament. Ngayon, lagi, Old Testament pa yung pagbibigay ng ikapu, ganun po ba? Tingnan natin kung yun ang perspective. So, ang New Testament perspective naman po, nagfo-focus siya less on the legal requirement. Kasi, sabi ko nga po dyan, yung sa Old Testament, those are in the Mosaic law. So, pag Mosaic, it's law, so it's legal requirement to the Israelites. So, legal requirements of tithing and more on generosity and cheerful giving sa New Testament. So, sa 2 Corinthians 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God's loves a cheerful giver. So, mahal ng Panginoon yung mga masayang nagbibigay sa Kanya. So, kung kanina, sabi nga ni Kuya Salde, kung nakasimangot ka, ano ang conviction ng banal na Espiritu sa'yo? Diyan mo siya tanungin. Kasi, Lord, ano ba, magkano ba yung ibibigay ko sa ano na to? Sa gawain na to, ganyan-ganyan. Pwede mong tanungin ang banal na Espiritu regarding that. Everything, pwede mong tanungin ang banal na Espiritu. So, sabi nga ni Pastora Cha kanina, He is our helper and He is always there to guide us. He is always on our side. So, pagka naguguluhan ka, hindi mo alam kung magkano ibibigay mo sa Panginoon, ask the Holy Spirit. So, Jesus affirmed the principle of tithing but emphasized justice, mercy, and faithfulness. So, etong pagbibigay natin ng tithes ay sinabi pa rin naman ng Panginoon. Pero, mas meron siya in-emphasize ang justice, mercy, and faithfulness. Sabi niya sa Matthew 23 verse 23, basahin ko na lang po. Sabi niya, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former." So, you should practice the latter, the past, without neglecting the former. So, yung pagbibigay natin ng tithes and offering, which is ginagawa in the Old Testament, that is also applicable even to us right now. So, importante po na, lalo na po, yung mga matagal na po sa gawain ng Panginoon, yan po talaga dapat yung mga faithful tithers sa Panginoon, yung mga ginagamit na ni Lord dyan sa church. Sila po dapat yung mga faithful tither na talaga sa ministry. Kasi sabi ko nga po, ginagamit yan sa pag-bless sa ating mga pastor, sa mga nangangailangan, at dyan sa ating church. So, ano po yung dito? Tithes represents obedience and honor to God. Alam po natin yan. Offerings reflect a willing heart and gratitude. So, in the New Testament, giving is not about the amount, but the attitude behind it. So, yung attitude ng heart natin, kaya nga tinanong ko kanina, prepare na ba ang heart ninyo? Generosity should stem from love and not compulsion. So, hindi natin mapipilit na isang bagay. Hindi ko naman sinabi na, magbigay ka na. Hindi. Kailangan galing yun sa'yo. Kasi kung out of compulsion at hindi galing yun sa puso mo, hindi na lalugod si Lord. Kasi sabi niya nga, He loves a cheerful giver. Amen po ba? Amen. At tapusin ko po yung aking mensahe sa isang kwento. So, meron po dyan na isang magsasaka at yung kanyang mga ani. So, the farmer and his harvest. So, meron po isang magsasaka na meron siyang magandang lupa. So, taon-taon, nagtatanim siya ng mga pananim at masipag talaga siya, inaalagaan niya yung mga pananim niya. Kapag panahon naman ng anihan, ang lupa niya ay nagbibigay ng masaganang bunga, gulay at butil. Yan. Kung magsasaka po tayo o marunong tayo magtanim, may intindihan natin. Naalala ng magsasaka ang kabutihan ng Diyos kung paano niya ibinigay ang ulan, sikat ng araw at matabang lupa upang lumago ang mga pananim. Bilang pasasalamat at pagsunod na nagdidesisyon siya ang magsasaka na ihiwalay ang kanyang tenth ng kanyang ani bilang kanyang ikapu. Dinala niya ito sa imbakan sa lokal na templo. Alam niyang gagamitin ito upang suportahan ang mga pastor, mga lingkod ng Diyos at tulungan yung mga nangangailangan sa komunidad. Ngunit hindi tumigil doon ang magsasaka. Nadama niyang magbigay din ng isang handog, isang basket ng pinakamagandang bunga at butil sa kanyang mga kapitbahay at isang balo o nahihirapang pakainin ng kanyang mga anak.
Ang pagbibigay na ito ay hindi iniutos, ngunit ginawa niya ito mula sa kanyang puso. Nais niyang ibahagi ang mga biyayang natanggap niya mula sa Diyos. So habang patuloy ang magsasaka sa pagbibigay, napansin niya na ang isang kamanghamanghang bagay, kahit gaano pa siya magbigay, ang kanyang mga bukirin ay palaging nagbibigay ng sapat para sa kanyang pamilya. Sino kayong may gusto nito, no? Naalala niya ang pangako ng Diyos sa kanya doon sa Malakay 3 verse 10 na ang Diyos ay magbubukas ng durungawan ng langit at magbibigay ng masaganang pagpapala sa mga tapat na nagbibigay. So kung gusto niyo pong pagpalain tayo ng Panginoon, simple lang po ang sikreto, magbibigay po tayo sa Panginoon. Ayun po. So, ngayon po, ito na po yung panahon, conviction ng Holy Spirit, kung ano po yung ibibigay ninyo para sa Panginoon bilang pasasalamat sa Kanya at pag-ibig mo sa Kanya, tayo po ay magbigay na sa ating Diyos. Amen. Sister Bebs, pwede ba kung pakiangat ng basket please? Maraming salamat po. Ayun. Thank you, Kuya Salde. Yan, sige po. Maaari po ba natin i-extend yung mga kamay natin dyan sa basket na yan? Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Salamat sa pagtuturo mo, Panginoon, na tinuturuan mo kami, Lord God, na maging cheerful giver, Panginoon, dahil sabi mo nga sa salita mo, you love a cheerful giver, O God. Lord, alam ko na bawat isa, Panginoon, ay may pangangailangan. Banal na Espiritu, alam ko na nakikita mo at nababasa mo kanilang mga puso't isipan. Pero Lord, inuna kanila sa kanilang mga buhay. Salamat, Lord, sa nagbigay ng oras, na sa pagpunta, Panginoon, sa bahay panambahan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga anak mo na nagbigay, Panginoon, ng kanilang mga tithes and offering, Lord God. Patuloy mong pagpalain, O God, ang kanilang mga trabaho, Lord God. I pray na i-bless mo, Panginoon, Lord, kung ano man, Lord, yung pinagkakitaan nila, Panginoon. And I pray, Lord God, na may you protect them, Father God, from all the wiles of the enemy in the name of Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. Pagpalain mo rin, Lord God, ang humahawak ng salapi na ito, Panginoon. I-bless mo ang kanilang mga kamay, Panginoon. I pray na magamit ito, Panginoon, sa iyong kaharian, O God, na matulungan, Panginoon, kung sino man nangangailangan at even sa Panginoon sa panambahan, O God. Lord, maraming salamat. Alam ko, Lord God, na itong blessing na to, Panginoon, ay babalik sa mga anak mo, Lord God, na siksik, liglig at umaapaw ng pagpapala at bubuksan mo ang durangawan, Panginoon, ng kalangitan. And Lord, ibubuhos mo ang pagpapala mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Lord, maraming salamat, Lord God, sa hapon na ito, Panginoon. Sa umagang ito, ikaw lamang ang aming pinupurit, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.